But I really wanted to speak with Senator Coco Pimentel dahil silang dalawa lang ni Senator Risa Ontiveros yung talagang tumayo kanina dyan. And at the very least, ang gusto nilang mangyari, gawin na yung trial. Kasi para tayo naglolokohan dito, hindi ba kayo naiinsulto dito sa ginagawa ng ating mga senador? Hindi ba kayo nababastos? Yung para bang ini-insult yung intelligence natin dito eh. Pinagmumukha tayo lahat tanga sa kanilang ginagawang aksyon. Sa pamumuno, of course, si Senate President Francis Escudero. Napakalinaw po. Sa ating konstitusyon, trial shall forthwith proceed. Ang dami pong diksionaryong available dyan. I-google ninyo, i-chat GPT ninyo, gamitin niyo yung Gemini. Look at all the possible sources. At alamin nyo kung anong definition ng forthwith. Ibig sabihin ba nun ay, pwede akong mag-intay ng matagal, pwede akong mag-delay, pwede akong magpatumpik-tumpik, bago ko gawin yung trabaho ko sa ilalim ng ating konstitusyon, which is to convene as an impeachment court. But what we have been hearing since the articles of impeachment were filed by the House and elevated to the Senate, all we have been hearing from the senators, from the Senate President, are excuses. Apparently, magaling kasi yung ating, of course, itong aking comment, this is coming from a position of conviction. Hindi conviction kay Sara Duterte. Ibig sabihin, pinagbabatayan natin dito yung facts. How I see it. Magaling magsalita si Senator Richie Escudero, mabulaklak. But, itong paraan ng kanyang pagpapaliwanag, hindi nito pwedeng maikubli yung obvious na obvious. Alam na this. Nagpapalusot lang sila para i-delay o baka hindi na mangyari yung trial ni Vice President Sara Duterte diyan po sa Senado. Alam niyo, merong kasabihan eh, kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, napakaraming dahilan. At ito po yung nakikita natin. Simula pa nung bago mag-eleksyon. Puro palusot. Puro dahilan. Puro kesyo ganito, kesyo ganyan, kesyo ganito, kesyo ganyan. Actually, nung bago po mag-eleksyon, I was thinking, baka naman talagang dinedelay lang. Pero ngayon, ang nakikita nating possibility, alam nyo, no trial scenario eh. Mukhang talagang kinakaladkad ng mga senador yung kanilang mga paa, pinatatagal ito para wala nang mangyaring trial. O kung mangyari man yung trial, maubusan na talaga ng oras. Alam nyo kanina kung babalikan po ninyo itong manifestation, nitong si outgoing Senator Francis Tolentino, sa pagbasa ko, napaka-pro Sara ng kanyang positioning at hindi man ako nagugulat. Pero telling yun in the sense na mukhang posible na ito yung magiging legal argument ng ilang mga senador o ng karamihan ng mga senador na gustong protektahan itong si Vice President Sara Duterte. Ano po yun? Yung kanyang sinabi na kung hindi rin matatapos yung trial bago mag-June 30, deemed functionally dismissed na raw itong impeachment complaint against the Vice President. Parang he was laying the groundwork the legal groundwork or the legal excuse to kill the impeachment against the Vice President. Kung anong dahilan kung bakit nila ginagawa yon, your guess is as good as mine. Pero sa akin, isa sa mga nakikita ko pong factor dito ay, number one, may kani-kaniyang mga ambisyon yung mga senador na yan. May kani-kaniyang political interest. At merong mga tumataya dito kay Vice President Sara Duterte, lalo kung sinisilip nila itong mga surveys kung saan lumalabas na mataas pa rin yung popularidad ng mga Duterte. Alam niyo naman ang mga politiko sa atin, no? It's all about survival, ingratiating themselves with the strongest contenders for the presidency. And as you speak, ang talagang person to beat, lagi ko po sinasabi yan, ay si Sara Duterte for the presidential election in 2028.
At wag po tayo magpapaniwala doon sa mga pakipot na kesyo. Ask me in 2027, hindi pa ako nakakapagdesisyon. Tatakbo po yan for president 2028. Barring any hitches or legal complications. So, isang factor yon. Yung mga senador natin, talagang pinoprotektahan yung kanilang political na interest para sa 2028. Nandun na rin siguro yung factor ng takot. Dahil hindi po basta-basta itong mga Duterte. Hindi basta-basta pag binangga yung mga yan. Perhaps they're not as strong as they were during the 6 years of the Duterte administration, because right now, we're under the Marcos administration, pero nandun pa rin yung lakas at popularidad ng mga Duterte despite all. So, nandun yung kanilang takot, pagkiling at pagprotekta ng kanilang interes. Pangalawang factor, yung presidente mismo ilang beses sinabi, ayaw daw niyang ma-impeach yung vice president. Yun ay kahit sarili niyang anak, yung unang signatory doon sa impeachment complaint. Okay. Alam ko yung mga na-offend na pag sinasabi ko na dinadaga yung presidente. Alam niyo pag sinasabi ko yun, na dinadaga yung presidente, that's how I see it. But, I would gladly be proven wrong in the future na hindi dinadaga yung presidente. Bakit? Kasi, tulad ng binabanggit ko sa inyo before, hindi po ito between the president and the vice president only. Kahit of course, yung vice president, tinakot, pinagmumura, at pinagbantaang ipapapatay yung presidente, yung first lady, at yung speaker of the house. But this is well beyond the president and the vice president. Kakalimutan na lang ba natin yung mga lumabas doon po sa hearing ng House Committee on Good Government? Yung napakaraming question patungkol po ron sa confidential funds ng Vice President na hanggang ngayon ayaw po ipaliwanag. Si former Senator Sonny Trillanes, 2016 pa po nag-iingay yan patungkol doon sa alleged bank accounts ni Digong at ni Sara Duterte. Kung magkaroon ng trial, mabubusisi yung bank accounts na yan at magkakaalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Paano kung nagsusinungaling pala si Senator Sonny Trillanes, di sasabog sa mukha niya yung kanyang matagal ng akusasyon laban sa mga Duterte, and that is fine. Ngayon, kung mapatunayan na meron pala talagang ganung bank accounts at tumanggap di umano ng sandamukal na salapi yung mga Duterte mula sa smuggler, drug lord, I don't know kung ano yung exact na accusation ni Sonny Trillanes, hindi po ba dapat magkaroon ng consequence? Either way, dapat magkaroon ng trial. Okay. Doon naman sa mga nagsasabi na, nakakagula lang po yung trial na yan. Hindi po dapat na gawin yan dahil marami pa tayong importanteng dapat inaasikaso. Alam nyo, hindi tayo maubusan ng dahilan para iligtas yung Vice President from an impeachment trial. Hindi tayo maubusan ng dahilan dahil napakaraming dapat tutukan na problema ng bansa. Pero clearly, itong impeachment trial na ito, hindi po dapat ito isinasantabi. At hindi po ito dapat tinatrato bilang optional ng ating mga senador. Grabing bastusan naman po yun. Sinasabi ng konstitusyon, ito responsibilidad ninyo. Tapos makakahanap kayo ng sangkatutak na dahilan para gawing optional yung impeachment trial. Sinasabi nilang dahilan, bakit hindi nyo sinisisi yung House of Representatives sa pinatagal yung proseso? Nandun na yon. Sige, valid yung argument na yon. Pero sumampa na sa inyo yung articles of impeachment Nasa inyo na yan Responsibilidad ninyo yan. Speaking of that forthwith definition, naalala ko ng 2012, impeachment trial ni Renato Corona. Ang Senate President noon ay si Juan Ponce Enrile, na ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel ni Bongbong Marcos. Noong panahon na yun, siya mismo yung nag-emphasize. Forthwith proceed. Siya nagbigay ng mas malinaw na paliwanag doon sa sinasabi ng konstitusyon, kahit na in plain language, alam naman natin ano ibig sabihin ng forthwith. Diba? Ang nakakadismaya dito, optional pala.
Pwede palang optional ang impeachment trial. Depende kung ano yung ihip ng panahon, kung ano yung takbo ng politika diyan po sa Senado. Alam nyo, itong nangyayari sa atin ngayon, cautionary tale po ito, na sa susunod, mag-isip-isip tayo mabuti kung sino yung maihahalal natin dyan sa Senado. Mag-isip-isip tayo mabuti. Dahil nga nakikita natin yung kalidad o kawalan ng kalidad ng ilang mga senador natin. Yung kawalan ng conviction o yung pagsusulong ng kanilang political na interest. Kahit maliwanag na isa ito sa kanilang pinaka-importanting mandato bilang senador. Yun ay para umupo bilang senator judges at litisin ang isang impeached public official. Problema, mukhang takot sila or talagang umiiwas. Alam niyo, nakakabingi ngayon katahimikan na ilang mga senador dito. Papansin niyo ba? In fairness naman kay Senator Cheese, no? Nagpe-press con pa rin. Even if I don't agree with many of what he's saying. Pero humaharap sa media. Pero yung mga fence-sitter, dami ko naiisip, no? Tahimik Pangiti-ngiti. Yung mga yakap ng ilang mga advokasya na importante naman, pero alam niyong playing it safe. Kakahiya kayo Hay. Yan ang takbo ng politika natin. At wag natin kalimutan, itong issue na ito, hindi po ito pamimersonal sa Vice President. Seryoso po kasi aligasyon laban sa kanya. At hindi ba, siya mismo nagsabi, she was expecting a bloodbath diyan po sa Senado. Sabi-sabihin, she was expecting, at least based on face value, based on sa kanyang pahayag, she was expecting a trial. Although, kine-question din ng kanyang kampo, yung pagsasagawa ng trial diyan po sa Korte Suprema. So, ano mangyayari dito? Mukhang magkakalimutan na lang No. Again, hindi po simple mga aligasyon. Balikan nyo, nasa YouTube naman lahat yan. Yung mga lumabas doon sa pagdinig ng House Committee on Good Government, yung questionable use of the confidential funds, yung mga bogus and questionable names na lumulutang, yung paggamit ng mga safe houses, paggasta ng limpak-limpak na salapi doon sa renta, di umano, ng safe houses. Ganun na lang yun. Kung ordinaryong Pilipino ka, dapat ma-offend ka. Babayad ka ng buwis, tapos ganun lang pala. Pwede palang gastusin. Tapos, pag nagtanong ka, hindi ka makakuha ng matinong sagot. Una, dahil ayaw sagutin ng opisyal ng gobyerno, in this case, the Vice President. O number 2, pinoprotektahan siya ng iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ayun. Again, insulto po sa atin yung ginagawa ng mga senador. Kabastusan. Kung pinanood niyo po yung baritaktakan kanina dyan sa Senado, nakaka-offend. Alam mo, hindi naman tayo katalinuhan, pero alam naman natin kung ginagawa tayong bobo. And I was watching that. As I was watching that, sabi ko, alam mo yung ginagago ka ng harapan. Pwede ka naman gaguhin pero nakatalikod, pasimple. Pero to harapan Ginagago tayo. Yun yung nakakagigil. Yun po yung nakakabanas.